kutso ng kapatid ko na si Bantay Maneta tanggihan to. Shoot mare, at yung kumot akala mo galing sa crime scene. Hindi ko nga magawang amuyin dahil baka kumbulsyonin na lang ako. Ano bang klaseng unan to? Panahon pa yata ng sinaunang tao to. May 10,000 nga ako dito para bilan ng bagong higaan yung kapatid ko. Tinawagan ko na yung nanay ko para samahan ako. Medyo matagal nga akong naghintay dahil nagsarap-sarapan na naman. Ayaw na ayaw talagang malamangan ng dating member ng Bomba Star. Ganda talaga ni Georgia oh. Hindi na nga kami bumili sa malapit lang sa amin. Lalayo pa ba ako? Amoy bangkay na yung higaan ng kapatid ko. Pagka yun ang hinigaan mo, tsak na bangungot ang aabutin mo. Marami na rin namang pinagdaanan yun, kaya palayain na natin. Yung makapal na nga ang pinili ko dahil makapal din naman ang test niya. Bumili na rin ako ng bed frame para hindi nakalatag sa sahig. Pagkapasok mo kasi sa pintuan niya, higaan na agad. Kaya naman yung kutsyon niya, mukha ng doormat. Pag iitsura pa lang mare, parang napakaangis na. Pagkapasok ko nga ng pinto, tumambad agad sa akin yung kutsyon niyang mabantot. Kaya naman itatapon ko na dahil binilan ko naman na siya. Ewan ko ba naman sa batang yon, napakatigas ng bungo. Initsa ko na to sa bubong, binalik na naman dito. Ang plano ko nga'y susunugin ko na pero binawal ako ng nanay ko. Sayang naman daw, gagawin na lang niyang unan. Sa'yo talaga nagmana yung kapatid ko, mahilig sa tambak-tambak na abubot. Binulatlat ko nga yung kumot niya na akala mo crime scene ang pinanggalingan. Kumot pa ba to? Parang ganito yung mga napapanood ko sa Soko. Yung tinitingnan mo pa lang pero parang alam mo na kung anong amoy. Napariwara na ba yung kapatid ko? Ba't naman umabot sa ganito? Sa putik ka ba nakatira? Syuta ka. Yung totoo, dati ka bang bulate? At yung mga unan mare, hindi basta-basta tulo lang ng laway. Tumutulo din naman ang laway ko sa pagtulog pero hindi nagkakaganito. May mapa na yata ng buong mundo to, itapon mo na to. Mare, minana pa yata to sa ninuno namin. Nagigilty tuloy ako dahil parang napabayaan ko yung kapatid ko. Medyo pasaway kasi siya at may sariling mundo. Hindi pa naman ako konsentidor sa kapatid kaya ine-elbow ko talaga. Ang ayoko sa lahat ini-stress sila nanay. Syempre apektado rin ako dahil pamilya nila ako. Pero mabait namang bata yan, may pagkalayas lang talaga. Ngayong may sariling bahay na siya hindi na siya kung san-san mapapadpad. Dati ka bang si Dora? Syutak ka? Dineliver na nga yung binili ko kaya iaakyat na namin sa taas. Grabe yung mga pinagdadaanan ko, daig ko pa barako. Pero nakita nyo naman yung mga ngiti sa labi ng kapatid ko na para bang bagong kasal siya at naglilipat bahay na. Pangdalawahan na yung binili ko ha, baka kasi kabud ka na lang mag-asawa. Bahala ka na sa buhay mo kung babae o lalaki ba gusto mo. Basta humihinga wala namang problema. Madali lang naman tong ikabit kaya kaya na namin. Mapapasarap ang tulog ng kapatid ko dito dahil hindi na amoy mandirigma. Mala-aesthetic na rin yung higaan niya at hindi na mukhang crime scene. Marami pang ang kulang sa bahay niya pero unti-unti lang. Mahina ang kalaban, hindi tayo apo ni Henry C. Mas lalo naman na hindi tayo anak ng kontraktor. Mare, anak lang kami ng aswang na masarap.